Hoy! Bumalik ka rito! Unang yan to! Hoy! Yung bayad mo! Yung bayad mo! Uy, Makoy! Anak ng ano ba nangyayari sa'yo? At sumisigaw ka dyan? Eh paano? Nag 1, 2, 3 yung loko-lokong pasahero ko eh. Ang hina-hina na nga ng biyahe ko sa pagta-tricycle tapos makapagsasakay pa ako ng walang yang pasahero? Pampihirang yan oh. Kapag binamalas ka nga naman. Ay nako, pabayaan mo na yun. Karma na lang ang bahala sa kanya. Karma? Eh sa nangyayari ako mukhang kinakarma eh kahit alam kong lumalaban naman ako ng patas. Anak sa teteng oh. Patay na naman ako kay tatay nito kapag wala akong naibigay na pera sa kanya mamaya pag uwi ko. Tapos, malapit na mag-college si Jun at wala pa akong naiipon para sa pag-aaral niya. O ano, gusto ba habulin ko yung pasahero mong di nagbayad? Saan ba siya nagpunta? Hahabulin ko talaga yun. Wag na. Kanina pa nakalayo yun. Di mo na maaabutan yun. Peste talaga oh. Buhay nga naman oh. Kung sino pang mahirap, siya pa ang mas talong pinahihirapan. Buisit! Kung minsan ba ay naitanong mo na sa Diyos kung bakit sa kabila ng pagiging mabuti mo ay puro hirap ang iyong nararanasan? Sapat nga ba ang pagiging mabuti para may mangyaring maganda sa iyong buhay? At hanggang saan nga ba ang dapat na hangganan ng pagiging mabait natin sa ating kapwa at maging sa mga taong malapit sa ating puso? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa lahat ng inyong tagapakinig. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay gusto ko munang magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang istorya ng aking buhay sa inyong YouTube channel. Sigurado po ako na marami po ang makaka-relate sa aking kwento, lalong-lalo na ang mga breadwinner sa kanilang pamilya. Inakala ko po noon na ang pagiging tricycle driver ko ay ang daan para mabuhay ko ang aking tatay at ang aking kapatid. Pero ito rin pala ang magiging daan upang tahaking ko ang pagiging isang manunugis ng aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makoy. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator.
Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Tay, nandito na po pala si Kuya. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay na kapatid mo. Mano po, Tay? Sandali. Aba? Saan galing yung TV na yan? Sa pagkakatanda ko wala naman tayong TV ah. Noon yun, pero ngayon meron na. Ibinenta sa atin yan ni Aling Wanda kasi nakabili na sila ng mas malaking TV. Kinuha ko na para meron kaming mapaglilibangan dito ni June sa bahay. Saan po kayo kumuha ng pambayad dyan? Binawasan ko yung iniipon mong pera para sa pantubos natin sa lupa natin sa likod. Tapos yung kulang, linggo-linggo natin babayaran. Maliit lang naman. 200 kada linggo ang kailangan natin bayaran kay Aling Wanda. 200? Pero Tay, malaking halaga na po para sa atin ng 200 piso. Pambili na lang po sana natin yun ng bigas. Sana hindi nyo na lang po kinuha yan. Aba, kesa naman nabuburyong kami rito ng kapatid mo sa bahay. Nakakainip kaya rito. Alangan namang ibalik ko pa yan kay Aling Wanda nagamit na natin. Nakakahiya naman sa kanya. Ay, sige ho. Wala na rin naman po akong magagawa. Nandyan na yan eh. Pero sana naman Tay, sa susunod, magpaalam muna kayo kapag meron po kayong pagkakagastusan. Saka hindi niyo po dapat binabawasan yung iniipong kong pera para po sa pantubos natin ng lupa sa likod bahay. Hindi po ba dapat babayaran natin yun sa loob ng 1 taon? Matagal pa naman ang 1 taon, grabe ka. Sigurado ako na makakapag-ipon ka ng sapat na pera para doon. Saka bago ko makalimutan ay ipapaalala ko rin na malapit na mag-enroll si June ha. Ang sabi ko nga 2 taon na computer course na lang ang kunin niya para mas tipid. Saka para makapagtapos kagad siya. Saka kuya, bilan mo na rin ako ng bagong sapatos ha. Gusto ko yung bagong sapatos ko kapag papasok na ako. Okay, sige. Gagawa natin ng paraan yan. Pero pwede bang mamaya na natin pag-usapan ng mga yan? May pagkain po ba tayo dyan? Hindi na kasi ako kumain kanina para makatipid ako kahit papaano Meron pang kanin at ulam sa kusina. Pwede po bang ipaghain niyo ako habang nagpapalit lang po ako ng damit? Bago kita ipaghain, nasa na pala ang kinita mo? Inabot ko kay Tatay Hector ang perang kinita ko sa maghapong pagpapasada ng tricycle. Hindi na ako nagulat nang nanlaki ang mga mata niya matapos niya yung bilangin. Aba, sandali. Sigurado ka bang ito lang ang kinita mo? Binawasan mo ba ito? 100 lang po ang binawas ko dyan, Tay. Pandagdag ko po yun sa pantubos natin sa lupa. Ba't bakit ito lang? Napakaliit naman yata nito. Wala Mahina po kasi ang biyahe ngayon Tapos kanina may isang pasahero pa na hindi nagbayad sa akin. Nag 1, 2, 3. Ang layo pa naman ang pinanggalingan niya tapos wala man lang akong napala sa kanya. Ay nako, wag naman sanang ganito araw-araw At hindi tayo mabubuhay ng ganito. Aba. Pagkasyahin nyo na lang po, Tay. Kayo na pong bahala dyan. Ano pa bang magagawa ko kundi ang magtipid? Sige ho. Nagpapalit muna ako ng damit para makakain na ako. Talaga nagugutom na ako Pumasok ako sa aking maliit na kwarto at mabilis akong nagpalit ng damit. Paglabas ko ng kwarto ay wala na sina tatay at ang nakababata kong kapatid na si June sa sala. Narinig ko ang boses nila sa kanilang kwarto. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pinigilan kong sumama ang loob ko dahil hindi man lang ako ipinaghain ni tatay ng pagkain kahit sinabi ko naman sa kanya yon kanina. Habang mag-isa akong kumakain ay may lungkot na bigla na lamang lumukob sa akin. Wala namang problema sa akin kahit ako ang mag-isang kumakayod para sa aking pamilya dahil isa sa kasiyahan ko ang maibigay ang pangangailangan nila. Ang nagpapalungkot lang talaga sa akin ay hindi ko man lang maranasang mapagsilbihan sa maliit na paraan, lalo na sa tuwing uuwi ako ng pagod. Kinabukasan ng tanghali, habang kumakain ako sa maliit na karinderya, ay tumabi sa akin
ang matalik kong kaibigan na si Jeric na isang barker ng jeep at suma-sideline sa pagtitinda ng basahan. Ay, grabe! Oh, init na panahon ngayon. Pakiramdam ko nagiging sisig ang utak ko eh. Isang hakbang na lang parang impyerno na eh. Talaga? Impyerno tsaka may utak ka pa pala. Ngayon ko lang nalaman Hoy, meron naman. Slightly used nga lang. Oh, bakit pala yan lamang ang kinakain mo? Kanin at sabaw lang? Naghihirap ka na ba ngayon, Chong? Kailan ba ako hindi naghirap? Pambira ka paano? Kailangan kong magtipid ng sobra ngayon. Alam mo ba, kumuha kasi si tatay ng hulugan na TV tapos kailangan namin bayaran ng 200 pesos kada linggo. Ay nako, nakakainis nga Di man lang sila nagsabi sa akin. Parang di tuloy ako parte ng pamilyang yun kasi di nila ako sinasama sa mga bagay na kailangan pagdesisyonan naming lahat. Di ka naman talaga naging parte ng pamilya mo, Tol. Ang tingin lang sa'yo ng tatay at kapatid mo ay bangko. Yun lang yun. Withdraw sila ng withdraw sa'yo. Walang deposit. Talagang may gana ka pang pagtawanan ng sitwasyon ko Para ka nang aasar Hindi naman sa ganun, Tol. Pero hindi mo maitatanggi na inaabuso ka ng tatay at kapatid mo. Hindi ba dapat nagtatrabaho rin ang tatay mo? Aba, wala naman siyang sakit at malakas pa siya sa kalabaw. Pero dahil nasanay siyang ikaw ang kumakayod ng kumakayod sa inyo, pakiramdam niya tuloy, okay lang yon. Bumabawi lang naman ako sa pagpapalaki nila sa akin. Baka sabihin ng ibang tao wala akong utang na loob sa nagpalaki sa akin. Yan ang maling paniniwala ng marami sa atin. Alam mo, obligasyon ng mga magulang na palakihin at pag-aralin ng kanilang mga anak. Kasi sila gumawa sa atin Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong tumulong kapag kaya na natin, Masarap naman kasi talaga sa pakiramdam na makatulong tayo sa mga magulang natin. Pero kung kagaya niyang sayo, na wala nang natitira para sa sarili mo, aba. No. Ibang usapan na yan, Chong. Eto, Chong, payong kaibigan lang, Kausapin mo ang tatay mo at sabihin mo na nahihirapan ka na at kailangan din niyang magtrabaho. Aba, kumayod siya. Wala naman siya sakit, di ba? Malakas naman siya. Kaya sigurado ako na kaya pa niyang magbanat ng buto. Unat-unat din pag may time. Alam mo, sa totoo lang, tama lahat ng sinabi mo, Chong Ang dami ko ng beses na ginustong kausapin si tatay at si Jun tungkol sa pagiging breadwinner ko sa aming pamilya. Alam mo, gusto ko talaga silang tulungan pero iniisip ko kasi kung paano kung bigla na lamang ako nawala. Di ba, hindi naman natin masasabi. Paano kung silang dalawa na lang talaga? Pambihira itong tao to. Para ka ba mamatay sa sinasabi mo Para nagpapaalam ka na. Ang ibig kong sabihin, Chong, paano kung bigla ako mag-asawa? Aba, di ba syempre, hindi pwedeng lahat ng kikitain ko mapupunta pa rin sa kanila at may sarili na akong pamilya pag ganun. Kaya nga, kausapin mo sila at sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Siguro naman hindi nila mamasamain yun kasi totoo naman ang mga sasabihin mo, di ba? Sa bagay. Siguro nga kailangan ko talaga silang kausapin at baka maintindihan nila ako. Hindi rin kasi ako makakapag-ipon sa sarili kong pera kung ako lang ang nagtatrabaho para sa amin Ganyan niya, Chong. Huwag kang matakot sa magiging reaksyon nila. Naku, kung magalit sila, di magalit sila. At kung masamain nila ang mga sasabihin mo, layasan mo sila para malaman nilang halaga mo. Hindi ka kasi nila pahahalagahan hanggat alam nila na palagi ka nandyan para sa kanila. Yung pa may masasandalan sila, may mahihingan ora mismo. Pero Chong, dahil naaawa ako sa'yo, kumuha ka dito sa ulam ko para kasing pinagkaitan ng tadhana dyan sa kanin at libreng sabaw mo Bahagya akong natawa sa sinabi ni Jeric sa akin. Kumuha ako sa ulam niya at itinuloy ko ang aking pagkain. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron akong kaibigan na kagaya ni Jeric na nakakausap ko sa lahat ng problema ko. Kung wala siguro siya, baka matagal na akong nawala sa sarili dahil wala akong mapagsasabihan
ng mga bagay na gumugulo sa isip ko. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, ay nasa bahay na ako. Naabutan ko sina Tatay at June na nanonood ng TV at tila hindi man lang nila napansin na dumating na ako. Tawa lang sila ng tawa sa pinapanood nila. Aba, mukhang maganda yata ang pinapanood nyo ah. Oh, Makoy! Nandiyan ka na pala. Oo, nakakatawa kasi itong palabas eh. Pinagtabi ka pala namin ng pagkain dyan ha. Kumain ka na lang sa kusina. Pero bago ka pala kumain, ibigay mo muna sa akin yung kinita mo para mabudget ko na kagad. Sana naman hindi na yung kagaya nung kahapon ha, na napakaliit. Hindi muna ako nagsalita. Pinatay ko ang TV at humila ako ng isang upuan. Pumuesto ko sa harapan ni na Tatay at June. Kuya, ba't pinatay mo yung TV? Nanonood pa kami. Mamaya nyo na ituloy ang pinapanood nyo. Dahil kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Teka nga, baka pwede naman bukas na natin pag-usapan yan kung ano man yan. Tatapusin muna namin yung palabas. Istorbo ka naman eh. Wala na pong tamang oras para sabihin ko to sa inyo, kundi ngayon. Bakit parang seryoso mo naman? Sandali. Huwag mong sabihin na nakabuntis ka. Mag-aasawa ka na ba? Hoy, Makoy, hindi ka pa pwede mag-asawa ha? Sino na magtatrabaho para sa amin kung mag-aasawa ka na? Tay. Sorry po, mali ako. Shit, magawa ko ng sariling eksena sa utak ko. Sorry po. After mag-aasawa ka na. Tay, okay lang siguro na mag-aasawa na si kuya. Basta wag niya tayong kalilimutan, di ba? Sa bagay, tama ka. Saka nasa edad na rin ang kuya mo. Basta Makoy ang hatian ng sahod mo ay 60-40. 60% sa amin at 40% sa asawa mo. Okay na kami sa ganun. Hindi po ako nakabuntis at hindi pa po ako mag-aasawa. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Pinakaba mo ko nun ano ba kasi sasabihin mo? Tay, hindi po ba malakas pa po kayo? Abay, oo naman. Inaalagaan ko kasi ang sarili ko. Kaya talaga malakas pa ako. Hindi ka pa naman senior citizen at kaya niyo pa po magtrabaho. Baka po kasi pwedeng bumalik ka na po ulit sa pagtatrabaho kasi sa totoo lang di ko na po kaya na ako lamang ang nagtatrabaho para sa ating tatlo. Ano ka mo? Pababalikin mo ako sa pagtatrabaho? Ipapaalala ko muna sa'yo ha. Mula nang ipinanganak kay ni June hanggang sa namatay ang nanay nyo at hanggang sa nakatapos ka ng high school, ay ako na ang nagtatrabaho sa bahay na ito. Hindi ba pwedeng magpahinga naman ako? Alam ko naman yun, Tay. Pero mahirap po kasi ang sitwasyon natin ngayon lalo na't hindi naman malaki yung kinikita ko sa pagta-tricycle driver ko. Mas makakapag-ipon po tayo ng mabilis para matubos yung lupa natin kung 2 po tayong kakayod dito. Saka malapit na rin po mag-college si June. Kaya dapat talagang madagdagan po pumapasok na pera para sa atin. Teka, sandali nga. Ano ba pumasok sa utak mo at sinasabi mo mga ganyang bagay ha? Umamin ka nga sa akin. Ha? Napapagod ka na ba buhayin kami ni June? Ha? Hoy, Makoy. Para sa kaalaman mo, obligasyon mo kaming buhayin dahil pamilya mo kami. Sa kung di naman dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng tricycle ha? Hindi ba ako naghanap ng second-hand na motor na pwede mong bilhin? Yung totoo po, Tay. Oo. Napapagod po ko pero hindi po sa pagtulong sa inyo. Napapagod ako sa pagtatrabaho tapos mas nakakapagod pa na kapag uwi ko rito ay hindi nyo man lang ako kinukumusta. Kumain ka na ba? Napagod ka ba? Kumusta maghapon sa biyahe? Kahit nga sa simpleng ipaghain nyo na lang ako ng pagkain Walang gumagawa sa inyo Aba, ano ba tingin mo sa amin ni June ha? Walang ginagawa rito sa bahay? Hindi ba kami napapagod sa mga gawain dito? May kung makapagsalita ka parang ikaw lang ang napapagod At sabihin mo, gusto mo na kaming iwanan. Gusto mo nang umalis para masolo mo ang kinikita mo. Di umalis ka. Pabayaan mo kami ng kapatid mo. Hanggang sa mamatay ka rin sa gutom. Magpakasarap ka sa buhay mo habang kami rito ay walang makain. Yun ang gusto mo, di ba? Gawin mo!
Tay, hindi po ganyan ang ibig ko sabihin. Tay, kahit sana ngayon lang pakinggan nyo naman ako, intindihin nyo naman ako. Nahihirapan na rin ako at kailangan ko ng tulong nyo, Tay. Wala po akong ibang gusto, kundi ang makaaon tayo sa kahirapan at naniniwala ko na madali yung mangyayari kung tutulungan nyo ako, kung magtutulungan tayong lahat dito. Napakadrama mo. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Alam mo, wala lang kwenta itong pinag-uusapan natin. Kung pagod ka na sa amin ng kapatid mo, mas mabuti pang umalis ka na rito. Napakataas na tingin mo sa sarili mo, porke ikaw ang kumakayod. John, tara na. Matulog na tayo. Kaysa makapag-usap ako dyan sa kuya mong madrama at walang utang na loob. Magkasamang pumasok sina Tatay at Jun sa kwarto nila. Labis akong nasaktan sa mga sinabi ng tatay ko, Sir Blair. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa aking puso. Yun ang dahilan kung bakit natatakot akong sabihin sa kanya ang saloobin ko, dahil alam ko na hindi niya yon uunawain. Habang kumakain ako, ay naalala ko yung sinabi sa akin ni Jeric na para makita ng pamilya ko ang halaga ko ay kailangan ko silang layasan. Ngunit iniisip ko pa lang ang hirap na mararanasan ni Tatay at Jun kapag nawala ako sa buhay nila, ay para bang kinakain na kagad ako ng aking konsensya. Sa mga sumunod na araw ay hindi ako kinausap ni Tatay at Jun, ngunit tuloy pa rin ako ng pagbibigay ng pera sa tatay ko. Silang dalawa lang ni Jun ang nag-uusap na para bang sinasadya nila na iparamdam sa akin na galit sila. Isang hapon, habang nakatambay ako sa gilid ng kalsada at nagpapahinga, ay lumapit sa akin ang kaibigan ko na si Jeric. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat nakapila ka doon sa terminal? Nagpapahinga lang ako. Walang tigil ang pasada ko kanina, tuloy-tuloy. O ano, Chong, nakausap mo naman tatay mo tungkol doon sa napagkwentuhan natin nung isang araw? Oo, tol. Wala. Nagalit si tatay nang sabihin ko na baka pwedeng magtrabaho ulit siya para madagdagan ng perang pumapasok sa amin. Nako, iwanan mo na nga mga yun. Maghanap ka na lang ng murang boarding house. Hayaan mo silang mabuhay nang wala ka para matuto silang kumayod. Di ko naman kayang gawin yan, Chong. Pamilya ko pa rin sila at hindi kaya ng konsensya ko na mahirapan sila. Puwisit. Pero kasalanan ko to eh. Masyado kasi lang sinanay simula nung namatay si nanay. Nung panahon kasing yun ay parang nawalan ng gana si tatay sa lahat ng bagay kaya ako muna nagtrabaho. Hindi ko naman akalain na magugustuhan na ni tatay ang buhay na nasa bahay lang siya. Yung patambay-tambay na lang. Tama ka naman, Chong. May kasalanan ka rin. Pero, konti lang. Ang tatay mo talaga ang may malaking pagkakamali sa sitwasyon ng pamilya nyo ngayon. Kung marunong lang sanang makiramdam at maawa ang tatay mo sa'yo, aba, magtatrabaho ulit siya. Mabuti sana kung baldado ang tatay mo. Pero hindi naman eh. Ay, nako. Di ko na nga alam gagawin ko eh. Di nila ako kinakausap ni Jun at talagang pinaparamdam nila sa akin na galit sila. Eh syempre masakit at mabigat yun sa loob ko kasi magkakasama kami sa iisang bahay eh. Naputol bigla ang pag-uusap namin ni Jeric nang isang matandang babae ang lumapit sa amin. May dala siyang bayong na hindi namin alam kung ano ang laman. Baka sa mukha niya ang pagod at tila anumang sandali ay hihimatay na siya. Baka Otoy, pwede nyo ba akong tulungan? Naku, pasensya na po pero wala po akong ibibigay sa inyo na pera. Wala pa po akong benta eh. Ikaw naman, Chong, oh. Di pa nga sinasabi ng tao kung anong tulong ang kailangan niya eh. Niisip mo na kagad, pera ang hihingi niya. Nanang, pasensya na po kayo sa kaibigan ko. Ano po bang tulong ang kailangan nyo? Kailangan ko kasing makapunta sa lugar na ito dahil may sakit ang apo ko. Gusto ko siyang makita para malaman ko ang kalagayan niya. Narito sa papel ang pangalan ng lugar at kung paanong makakapunta roon. Isang papel ang inabot sa akin ng matanda
Sabay naming tinignan ni Jeric ang nakasulat sa papel at nagkatinginan kaming dalawa. Aba teka, malayo po itong lugar na gusto niyong puntahan Bakit di na lang po kayo mag-bus? May hiluhin kasi ako kapag bus ang aking sinakyan. Kaya ayokong sumakay sa ganoon. Ang ibig niyo po bang sabihin gusto niyo po na iatid ko kayo sa lugar na to? Sa madaling salita kukontratahin niyo ako? Oo, sana. Ang dami ko na kasing nilapitan pero kahit isa ay walang pumapayag na iatid ako sa pupuntahan ko. Wala naman po kasing taong nasa matinong pag-iisip na iatid kayo sa ganyang kalayong lugar tapos mukhang wala pa po yata kayong pambayad sa pamasahe. Wala nga akong pera rito. Pero kung papayag kayo, ay babayaran ko kayo pagdating natin sa bahay ng apo ko. Siya ang magbabayad sa inyo. Talagang nag-aalala na kasi ako sa kanya. Nakatanggap kasi ako ng sulat mula sa kanya at doon ko nalaman na meron pala siyang sakit. Sandali lang po Mag-uusap lang po kami saglit ng kaibigan ko. Hinila ko si Jeric palayo sa matandang babae. Siniguro ko na hindi niya maririnig ang pinag-uusapan namin sa aming kinatatayuan. Chong, sa palagay mo, tutulungan ko ba yung matanda? Kung ako sa'yo, wag na. Aba, lugin-lugi ka dyan, Chong. Hindi nga tayo sigurado kung merong ibabayad yung sinasabi niyang apo niya, lalo na't ang sabi niya ay may sakit yun, di ba? Paano naman kung meron namang pambayad? Saka Chong, nakakaawa naman Tignan mo nga mukhang pagod at tuliro na siya. Anak sa wedding, bakit mo pa hiningi ang opinyon ko? Mukhang nakapag-desisyon ka ng tulungan yung matanda. Saka Chong, ipapaalala ko lang sa'yo Sa pagkakaalam ko, sobrang liblib ng lugar ng pag-aatiran mo sa kanya. Aabutin ka siguro ng 3 oras o mahigit pa sa biyahe. Aba, aabot ba ang gasolina mo, Aber? Nagpa-full tank naman ako kanina kaya abot naman siguro yun. Ikaw ang bahala. Tricycle mo naman yan. Basta kung ihatid mo siya, ay sigilin mo talaga ng malaki. Siguraduhin mo na hindi ka magiging lugi. Mahal-mahal lang gasolina ngayon. Sige, ihatid ko na siya at kawawa naman Alam mo naman pagdating sa matatanda malambot ang puso ko. Basta pinigilan na kita Walang sisiyan sa bandang huli Matapos namin mag-usap ni Jeric, ay binalikan na namin ang matanda. Nakita ko sa mga mata niyang umaasa siya na ihahatid ko siya. Nanang, wag na po kayo mag-alala dahil ihahatid ko na po kayo sa pupuntahan niyo. Talaga? Totoo ba yung sinabi ba? Nako'y maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo para sa akin. Huwag po kayo magpasalamat dito sa kaibigan ko. Kasi kailangan niyo po siyang bayaran pagdating niyo po sa bahay ng apo niyo. Abay oo naman. Walang problema sa bayan. Sisiguraduhin kong mababayaran ko kayo ng tama o baka nga sobra pa. Maraming salamat talaga. Oo nga pala. Ako si Magda. Kayo, ano ang pangalan niyo? Kailangan pa bang malaman yung pangalan namin, Manang? Gusto ko lang malaman ang pangalan ng mabubuting tao na tutulong sa akin. Ako po si Makoy at ito naman po si Jeric. Magkaibigan po kaming dalawa. Makoy at Jeric. Maraming salamat sa inyong dalawa. Manang, ang mabuti pa po siguro sumakay na po kayo sa loob. Jeric, dito ka na lang ba sa likod ko? Abay, sandali lang. Bakit pati ako sasakay? Samahan mo na ako. Mahababang biyahe ito Para meron naman akong kausap. Ayoko nga. Magbibenta pa ako ng basahan, Hahatian kita sa ibabayad sa akin ni Aling Magda. Okay, sige, tara na. Bilisan na natin at paniguradong aabutin tayo ng dilim sa daan. Ikaw naman ang bagal-bagal mo Ayos din Kapag talaga sa pera, napakabilis mo Aba, sino ba naman tanga ang tatanggi sa pera? Talian mo na! Matapos sumakay ni Aling Magda sa sidecar, ay pinaandar ko na ang tricycle. Kahit malayo ang lugar na pupuntahan namin, ay inisip ko na lang ang kikitain ko. Isa pa, talagang naawa ako ng sobra kay Aling Magda
lalo na't naramdaman ko ang labis na pag-aalala niya sa kanyang apo na may sakit. Makalipas ang 3 oras, ay kalat na ang dilim sa paligid. Hindi na sementado ang daan at tinatahak namin ay puro talahiban ang nasa magkabilaang gilid. Medyo mabagal ang takbo namin dahil malubak din ang daan. Aling Magda, malapit na po tayo. Oo nga, nakikita ko na ang baryo kung saan nakatira ang apo ko. Tol, nakakatakot pala sa lugar na to. Wala man lang kabahayan sa dinadaanan natin ah. Hindi kaya mapahamak tayo dito? At paano naman tayo mapapahamak dito? Naisip ko kasi na baka sindikato ang matandang yan eh. Baka dinala niya tayo rito tapos merong nakaabang sa atin at hold upin tayo at kukunin tong tricycle. Ang masaklap pa, baka tayo dito, tol. Ayos, grabe ka rin kung mag-isip ano. Kakapanood mo yan sa mga balita eh. Yun na nga eh. Marami ako napapanood na ganun sa balita. Ano kaya kung ibaba na natin dito si Aling Magda tapos bumalik na kagad tayo? Sige nga, kung ibababa natin siya rito, paano yung bayad niya? Di wala tayong napala. At least ligtas naman tayo. Kumalma ka nga lang dyan at huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw talaga napaka-negative mo. Hindi nagtagal ay lumagpas na kami sa arko na papasok sa liblib na pook. Doon ay meron ng mga kabahayan pero nakasarado na lahat. Wala ring ilaw ang mga poste at ang tanging liwanag na meron kami ay mula sa headlight ng aking tricycle. Aling Magda, saan pala dito yung bahay ng apo mo? Ituro mo na lang po sa akin. Aling Magda, naririnig niyo po ba ako? Tol, silipin mo nga sa loob si Aling Magda at baka nakatulog na siya sa haba ng biyahe natin. Sige, tol. Uy! Tol! Wala na si Aling Magda sa loob ng tricycle mo! Ha? Paano wala? Hindi ko alam. Hindi kaya nahulog yun sa dinaanan natin dahil sa lubak-lubak. Hindi ba Diyos ko, baka nung dumaan tayo sa malaking lubak, tumalsik siya palabas na hindi natin namamalayan. Imposible naman yung sinasabi mo. O kaya baka naman sinadya niyang tumalon para hindi siya makapagbayad sa'yo. Anak sa weteng, sabi ko na nga be. Kaya masama ang kutob ko sa matandang yun eh. Hustler yun sa paggawa ng 1, 2, 3. Kinabahan ako nang biglang huminto at namatay ang makina ng tricycle. Sinubukan ko yung buhayin ulit pero nanghina ako nang nalaman kong wala na pala yung gasolina. Nang sabihin ko yung kay Jeric ay inis na inis siya. Akala ko ba nagpapultang ka kanina? Anak sa tetig naman Bakit naubusan ka kagad ng gasolina? Kaninang umaga pa pala ako nagpa-full tank Pagkatapos nun, nakailang biyahe pa ako. Hindi ko naman akalain na hindi pala talaga aabot ang gasolina nitong tricycle natin hanggang sa makauwi tayo Anak ka talaga ng palaka Paano tayo uuwi ngayon ito? Tapos yung pasahero mo pa, tinakbuhan ka pa yata. Huwag mo nang isipin na tinakbuhan ako ni Aling Magda. Matanda na yun at hindi yun action star o stuntman na kayang tumalon sa tumatakbong tricycle. Baka nga nahulog yun sa kung saan. Hanapin na lang muna natin at kawawa naman yung matanda. Si Aling Magda pa talaga ang uunahin natin kaysa sa kung paano tayo makakakuha ng gasolina? Diyos ko naman May gas station kaya rito? Sa tingin mo, Chong, meron? Kahit nga yata maliit na grocery store, wala sa lugar na to Hanapin na muna natin sa Aling Magda. Dapat talaga hindi na lang ako sumama sa'yo dito Aray ko talaga. Huwag ka na magreklamo. Hanapin na natin si Aling Magda. Halika na. Kinuha ko ang susi ng tricycle at itinabi ko na muna yon. Maglalakad na sana kami ni Jeric sa dinaanan namin kanina pero napahinto kami. Dahil isang nakakatakot na nilalang kasi ang nasa unahan namin at ilang metro lamang ang layo niya sa amin. Nasabi kong nakakatakot ang nilalang dahil mahaba ang mga kuko niya. Magulo ang kanyang buhok at matutulis ang ngipin niya. Habang ang mga mata niya naman ay pulang-pula at nanlilisik. Tol, hindi maganda ang pakiramdam ko sa isang yan. Bakit siya naglalaway? At bakit ganyan ang itsura niya?
Hindi ko rin alam, tol. Baka adik lang siguro yan. Huwag na lang natin pansinin. Marami na akong nakitang adik sa lugar natin, tol. At wala akong nakitang adik na ganyan ang itsura. Hindi yan adik. Demonyo yan! Demonyo! Baka naman merong costume party dito. Teka lang ha. Tatanungin ko. Pwede po bang magtanong? May nakita po ba kayong matandang babae na nakasuot ng kulay pulang blouse at itim na palda? Tol, tignan mo. Katulad siya ng suot ni Aling Magda. Hindi kaya siya si Aling Magda, tol? Oo nga no. Anak sa teteng. Napatakbo kami ni Jeric ng mabilis. Nang tumakbo ang nakakatakot na nilalang papunta sa amin. Walang tigil kaming humingi ng saklolo. Pero tila walang nakakarinig sa amin dahil nga walang bahay na nagbukas para sa amin. Dumiretso kami sa tricycle at pinilit kong paandarin yon kahit alam kong wala ng gasolina yon. Tol, bilisan mo! Malapit na siya sa atin! Ayaw talaga mabuhay nitong pested tricycle na to! Mabuhay ka! Mabuhay ka! Natapusan na natin, tol! Mamamatay na tayo! Goodbye, Philippines na! Hoy! Kayong dalawa! Dito! Dito, bilis! Bilisan nyo! Para kaming nakakita ng anghel ng isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto ng bahay niya. Walang tigil siyang kumaway sa amin. Iniwan namin ni Jeric ang tricycle at tumakbo kami papasok sa bahay ng matandang lalaki. Matapos isarado ng matanda ang pinto, ay may isinabit siyang medalyon sa itaas ng pintuan at saka siya humarap sa amin. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito sa lugar namin? Kilala ko ang lahat ng taong nakatira rito. At sigurado ako na hindi kayo taga rito. Ako po si Makoy. Tapos ito naman po si Jeric. Salamat po, Tatang, dahil tinulungan niyo po kami. Akala po talaga namin katapusan na namin. Sagutin niyo ang isa ko pang tanong. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? May iniatid lang po kaming tao rito. Tricycle driver po kasi ako eh. Tapos nawalan po kami ng gasolina kaya hindi na po kami nakaalis. Nagulat na nga lang po kami nang biglang nawala po yung pasahero namin tapos nakita namin yung nakakatakot na nilalang na yun. Hindi namin alam kung ano po yun eh. Kung ganon, ay hindi nyo alam na isang aswang ang muntik ng pumatay sa inyo. Anong aswang? Aswang ho yung nakakatakot na nilalang na yun? Bungol ka ba? At kailangan ko pang ulit-ulitin sa'yo, sinabi ko. Hindi naman ho. Sa pagkakaalam ko po kasi hindi naman po totoo mga aswang eh. Hindi ba'y katang-isip lamang po sila? Sa palagay mo ba, ay katang-isip lang yung nakita nyo kanina? Totoo ang mga aswang. At ang nilalang na nasa labas ay isang patunay na nabubuhay sila kasama nating mga tao. Kung hindi ko kayo pinapasok dito, malamang ay kanina pa kayo patay. Tol, sigurado talaga ako na si Aling Magda yung aswang na umatake sa atin. Hindi mo ba napansin? Magkaparehas sila ng damit. Ano sinabi mo? Anong pangalan ang binanggit mo? Ulitin mo nga. Bukol po ba kayo at kailangan ko pang ulit-ulitin na sinabi ko sa inyo? Gusto niyo ba palabasin ko kayo at hayaan ko kayong napain ng aswang? Tama ba ang pagkakarinig ko? Binanggit mo ang pangalang Magda. Magda po ang pangalan ng matandang babae po na nagpahatid po sa amin dito. Ang sabi po niya meron po siyang apo rito na may sakit. Nag-aalala po siya sa apo niyang yon kaya naawa po ako at inihatid ko po siya rito. Sabi niya dito pa nga raw po siya magbabayad. Nagtungo ang matandang lalaki sa tabi ng bintana at napansin ko ang takot sa kanyang muka. Binuksan niya ng bahagya ang bintana at sumilip siya roon na parang sinisiguro niya na wala na sa labas ang aswang. Habang kami naman ni Jeric ay parehas na nanginginig sa sobrang takot. Maya-maya
ay muling humarap sa amin ang matandang lalaki. Hindi nyo alam kung anong klaseng gulo ang dinala nyo rito sa aming lugar. Isang aswang ang Magda na sinasabi ninyo. Hindi po namin alam na isa siyang aswang. Kung alam lang po sana namin, hindi na namin siya ihatid dito. Napakabait niya po kasing kausap eh. At talagang mukha po siyang kawawa. Mahusay man lang si Magda. Lalo na sa mga kagaya niyong hindi alam kung ano siya. Hindi kayo nag-iisip. Talagang nagdala pa kayo ng problema dito sa aming lugar. Pasensya na po talaga. Hindi naman po namin alam na aswang pala matandang yun eh. Ibig po ba sabihin wala siyang may sakit na apo rito? Wala. Wala siyang kamag-anak sa lugar na ito. Pero sa mga sinasabi niyo ay parang kilalang-kilala niyo po si Aling Magda. Tama po ba? Dahil nun, ay dito siya nakatira. At matagal na panahong wala kaming kalam-alam na siya pala ang aswang na pumapatay ng mga tao rito. At nang nalaman namin ang pagiging aswang niya, sinubukan namin siyang patayin. Pero yun nga, nagawa niya makatakas. Halos 1 taon na rin ang nakakalipas simula nang nawala siya rito. At inakala naming natakot na siyang bumalik. Ngunit nagkamali kami. Mukhang matagal na niyang pinaplano ang pagbabalik niya at kinangkasangkapan niya kayo upang mangyari ang pagbabalik niya rito. Tol, umalis na tayo rito. Hindi tayo ligtas dito. Baka dito pa tayo mamatay eh. Paano tayo makakaalis kung walang gasolina ang tricycle natin? Baka naman may gasolina si Tatang dito o kaya meron silang sasakyan na pwede magatid sa atin. Wala kaming gasolina rito at wala rin nagmamayari rito ng kahit na anong uri ng sasakyan. Kung gusto niyong umalis, ay magsimula na kayo maglakad ngayon dahil sigurado ko na aabutin kayo ng ilang araw bago kayo makauwi sa inyong bahay. Ano bang klaseng lugar to? Kahit bisikleta? Wala man lang kayo rito? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa inyo ang lahat ng sinasabi ko? At isa pa, sa palagay niyo ba ay hahayaan ko kayong umalis ng ganun-ganun na lamang? Kinabahan kami ni Jeric nang mas naging seryoso ang muka ng matandang lalaki. Unti-unti siyang lumapit sa amin na para bang meron siyang masamang gagawin. Napayakap kami ni Jeric sa isa't isa at sumiksik kami sa isang sulok. Tol, mukhang nagkamali na naman tayo ng pinagkatiwalaang tao. Kaya nga tol, parang aswang din siya at papatayin niya tayo. At Tatang, parang awa niyo na po. Huwag niyo po kami kakainin. May mga pamilya po kami na naghihintay sa amin eh. Hoy, ano ba sinasabi ninyo? Hindi ko kayo papatayin dahil hindi ako isang aswang. Pero hindi po ba sabi niyo hindi mo kami basta-basta papaalisin dito? Ang akala po namin aswang ka rin kagaya ni Aling Magda. Ang ibig ko sabihin ay hindi kayo pwedeng umalis dito nang hindi nyo nabibigyan ng solusyon ang problemang dinala nyo rito. Kayo ang nagdala rito kay Magda, kaya dapat lang na kayo rin ang pumatay sa kanya. Ano? Bakit kami? Hindi po kami nakikipaglaban sa aswang. Isa lang akong tricycle driver at itong kaibigan ko naman barker lang po ng jeep at tagapagtinda ng basahan. Huwag niyo naman po kami bigyan ng obligasyon na hindi naman namin kayang gawin. Hindi niyo alam kung gaano katindi ang galit ni Magda sa lugar na ito. At ngayong nakabalik na siya rito, sigurado ko na magsisimula na siyang magasik ng lagim at maraming tao talaga ang mamamatay kung walang pipigil sa kanyang gawin yon. At bilang kayo ang dahilan kung bakit siya nakabalik dito, kayo ang dapat na humarap sa kanya. Makakaya ba ng konsensya nyo na maraming tao ang mamamatay dito habang kayo ay ligtas sa inyong bahay? Kaya po namin yun. Ang importante lang po sa amin, iligtas kami. Uy, Jeric, ano ba sinasabi mo? Tang, pasensya na po. Nagbibiro lang naman po tong kaibigan ko. Joker kasi to Kaya wag niyo pong siniseryoso ang mga sinasabi niya. Uy, hindi ako nagbibiro no. Seryoso yung sinabi ko. Wala akong planong makipaglaban sa aswang lalo na't pwede kong ikamatay yun. Pwes, ako na lang ang makikipaglaban kay Aling Magda. Ano?
Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Chong? Anak sa teteng, oo. Ipapaalala ko lang na hindi normal na matanda ang makakalaban mo kundi isang aswang. Aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Nakita mo naman yung itsura ni Aling Magda habang nasa anyusang aswang, di ba? Sa palagay mo ba ay kaya mo labanan ng ganung nilalang? Sa kahit matanda yon, aswang pa rin yun. Aswang! Kita mo nga haba ng pangil nun, ang haba ng kuko. Kahit na. Tama kasi ano ho bang pangalan nyo? Romel! Tatang Romel! Tama si Tatang Romel. Tayo ang dahilan kung bakit nakabalik dito ang aswang na si Aling Magda. Tayo ang nagdala ng problema sa lugar nila, kaya tayo rin ang dapat na gumawa ng solusyon sa problemang yun. Pero tol, wala tayong experience sa pakikipaglaban sa aswang. Oo, nakikipagsuntukan at nakikipagrambulan tayo nun, pero mga tao kalaban natin eh. Ibang usapan to. Kasi aswang na lalabanan natin. Saka wag na natin problemahin yan. Hindi ba sabi niya si Tatang Romel nagawa na nilang itaboy noon si Aling Magda, kaya sigurado ko na may tataboy ulit nila ngayon. Naitaboy namin noon si Magda. Dahil nandito pa sa lugar namin ang isang mahusay na manunugis ng mga aswang na si Redentor. Siya ang humarap noon kay Magda. Kaya naman naging madali para sa amin na itaboy siya. Di, tawagin niyo po yung labintador na yun at siya ang iharap niyo kay Aling Magda. Redentor, hindi labintador, bingi. At saka, pwede naman namin siyang tawagin. Basta tutulungan niyo kung hukayin ang buto niya sa sementeryo. Ha? Patay na si Redentor? Yay! Tol, patay na si Redentor. Patay na siya. Bakit? Kilala mo ba si Redentor at umiiyak ka? Hindi nga. Sino ba yung Redentor na yon? Bakit ka nga umiiyak dyan na parang close kayo nung buhay pa siya? Wala lang. Naiiyak lang ako kasi patay na pala siya eh. Pwede bang magseryoso kayong dalawa? Hindi laro itong sitwasyon natin. Dahil sigurado kung uhaw na uhaw si Magda sa pag-iiganti. Ngayong wala na si Redentor na dating kumalaban sa kanya, ay malakas na ang loob niyang bumalik dito. At kayong dalawa, kayo ang haharap kay Magda. Handa po akong labanan si Aling Magda. Wala na po akong pakialam kung mamatay ako. Dahil wala na rin namang pakialam sa akin ng pamilya ko eh. Maganda nga rin siguro na kung mamamatay man ako, ay alam ko sa sarili ko na meron akong nagawang makabuluhan bago ako mawala sa mundo. Hindi pa ako sigurado eh. Pwede bang pag-isipan ko muna ang bagay na yan? Ang bilis kasi masyado ng pangyayari eh. Hindi ako makapag-isip na maayos eh. Ano ka ba? Wala na tayo mapagpipilian kundi ang harapin si Aling Magda. Kabilang na rin tayo sa mga tao sa lugar na to at hanggang buhay siya ay hindi malabong pati tayo patayin niya. Hindi ko pa talaga alam, Tol. Naguguluhan pa ako eh. Pwede bang pag-isipan ko muna ng slight? Huwag mong pilitin ang kaibigan mo kung ayaw niyang labanan si Magda. Sa ngayon, sige na, magpahinga na muna kayo. At bukas ng umaga natin itutuloy ang ating pag-uusap. Teka, sandali lang po. Meron po ba kayong makakain? Nagugutom na po kasi kami. Ay, may natira akong nilagang saging at kamote kanina. Naroon sa kusina. Kayo nang bahalang mag-asikaso sa mga sarili ninyo. Isinantabi ko muna ang takot at kaba ko dahil mas inisip ko ang kumakalam kong sikmura. Nagtungo kami ni Jeric sa kusina at kumain kami roon. Matapos naming kumain ay pinaglatag kami ni Mang Romel ng banig sa kawayang sahig at binigyan niya kami ng kumot at unan. Kahit bago pa lang ako sa bahay na yon, ay hindi na ako namahay at agad akong nakatulog nang dahil sa labis na pagod. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Wala si Jeric sa tabi ko kaya hinanap ko siya. Nakita ko siyang nakaupo sa duyan na gawa sa lambat na nakasabit sa puno ng mangga na nasa harapan ng bahay ni Mang Romel. Lumapit ako sa kanya at napansin ko na para bang ang lalim ng kanyang iniisip.
Layo ng tingin mo ah. Kanina ka pa ba gising? Halos kakagising ko lang. Iniisip ko kasi kung paano tayo makakauwi nito. Parang wala na talagang paraan kundi ang maglakad tayo mula rito. Madali lang ang pag-uwi. Ang totoo niyan, pwede na tayong umuwi ngayon eh. Pero hindi kasi kaya ng konsensya ko na umalis dito nang alam kong may posibilidad na maraming tao mamamatay dahil dinala natin dito si Aling Magda. Alam mo, Chong, di rin kita maintindihan eh. Sa totoo lang, wala naman tayong kasalanan eh. Alam ba nating aswang ang Magda na yon? Hindi naman, di ba? Tsaka pasahero natin siya nagsabi na dito pumunta. Masyado lang tayong kinukonsensya ni Mang Romel. Kaya napapayag kanyang makipaglaban kay Aling Magda. Alam ko naman yan, Chong. Pero naisip ko rin kasi na parang, alam ba yun yung para bang wala na akong babalikan na bahay kasi galit naman sa akin si Tatay at si Jun. Saka hindi ba sabi mo eh, layasan ko sila para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ito na yun. Sigurado ako na sa sandaling to ay aligagana silang dalawa dahil hindi ako umuwi sa bahay namin. Sinabi ko ngang layasan mo sila pero hindi sa ganitong pupunta tayo sa isang liblib na lugar para makipaglaban sa mga aswang. Anak sa weteng, oo. Tol, paano kung mamatay tayo ng dahil dyan? Paano kung di na tayo makaalis ng buhay dito? Alam mo ikaw, bakit ba palaging ang negative mo mag-isip? Isipin mo na lang na tao lang ang lalabanan natin at kapag nagtagumpay tayo, magiging sikat tayo sa lugar na to. Magiging para tayong bayani. Gusto mo palang maging sikat. Dapat nag-artista ka na lang. Ayoko talagang makipaglaban sa aswang, tol. Hindi ko isusugal ang buhay ko para sa mga taong hindi ko kilala. O sige, ganito na lang. Ako na lang ang makikipaglaban kay Aling Magda, okay? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. At huwag kang mag-alala dahil kapag natapos na ang problema ng lugar na to, ay ako mismo ang gagawa ng paraan para makauwi tayo. Siguraduhin mo lang ha. Saka ayoko magtatagal tayo rito at mag-aalala ang nanay at tatay ko sa akin. Buti ka pa. Alam mo nag-aalala ang pamilya mo sa'yo. Siguro kung nababahala man si tatay at si Jun ngayon, ay hindi dahil iniisip nila na baka may nangyaring masama sa akin, kundi dahil wala nang magtatrabaho para sa kanila. Naputol ang pag-uusap namin ni Jeric nang tawagin kami ni Mang Romel para kumain ng almusal. Bumalik kami sa loob at dumulog sa pagkainan. May nakahain na dong nilagang kamote at saging. May kape dyan. Kung gusto niyo magkape, ay kayo na magtimpla. Mang Romel, wala na po ba kayong ibang pagkain kundi nilagang kamote at saging? Aba, kakabagin po kami niyan kung ganyan palagi ang ihahain niyo sa amin. Huy, ano ka ba, Jeric? Huwag ka na nga magreklamo. Pagkain pa rin yan. Grasya yan. Marami kaming naani na kamote at saging. Kaya yan talaga ang pagkain ng halos lahat ng tao rito. Pero meron naman kayong pagpipilian. Talaga? Ano po yung isa pa namin pagpipilian bukod sa kamote at saging? Meron po ba kayong lechong manok o kahit adobong baboy man lang? Dalawa pala ang pagpipilian nyo. Yun ay kung kakain kayo o mamamatay kayo sa gutom. Saka wag na nga kayong umarte, lalong-lalo ka na, Jeric. Sa itsura mo ay mukha kang kumakain ng tira-tirang pagkain sa basurahan. Aray ko, grabe rin pala ang bunganga nyo sa pagkapasma, no? Ang tanda-tanda nyo na eh. Kaya dapat po nagpapakabait na lang po kayo kasi bilang na po ang taon na ilalagay nyo rito sa mundo. Wala kang pakialam kung ganito ang ugali ko. At isa pa, mabait ako sa tao mabait. Pero kung aartian mo ko lalo na sa pagkain kaya kong ihain sa inyo, ay makikita mo ang ugaling tinatago ko. Jeric, huwag ka nang sasagot. At huwag ka muna magsasalita kung pwede lang. Tama naman si Mang Romel eh. Kung anong nakahain dito ay kainin na lang natin. Mang Romel, ako na po ang humihingi ng paintulot sa inaasal po ng kaibigan ko. Saka gusto ko rin po pala magpasalamat dahil pinatuloy niyo po kami sa bahay niyo. Dapat lang napatuloy ka tayo dito, no? Ilalabanan mo yung aswang, di ba? Sinabi na huwag ka muna magsasalita eh. Mang Romel, pag-usapan na po natin ngayon yung gagawin kong pakikipaglaban kay Aling Magda.
Nakapag-usap na po kami kanina ni Jeric at napagkasunduan po namin na ako lang po makikipaglaban. Hindi po kasama si Jeric. Hindi na ako nabigla sa sinabi mo. Sa mukha pa lang kasi niyang si Jeric ay halatang puro yabang lang siya. Pero ang totoo ay duwag siya. Alam ko po na meron kang alam sa mga kahinaan ng aswang at naisip ko po na baka pwedeng ituro niyo po sa akin. Mas magiging madali po kasi ang pakikipaglaban ko sa aswang kung alam ko po ang kahinaan niya. Walang tiyak na kahinaan ng mga aswang. Pero merong mga bagay na pwede mong gamitin upang mas maging madali ang pagtalo mo sa kanya. Pwede kang gumamit ng anting-anting o hindi kaya sandata na ginawa para sa pakikipaglaban sa mga kagaya ni Magda. Meron po ba kayong mga ganon? Sana'y meron po para madali ko pong matalo si Aling Magda. Ang totoo niyan ay meron. Bago mamatay noon si Redentor, ay pinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng ginamit niya noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maaari kong ipahiram sa iyo ang mga yon. Teka, sandali lang. Ibig niyo po ba sabihin kapag ginamit ni Makoy ang anting-anting at armas ni Redentor, ay parang magkakaroon siya ng kapangyarihan? Magiging superhero siya? Kung ang iniisip mong kapangyarihan ay kagaya ng mga napapanood mo sa telebisyon, ay nagkakamali ka. Ang anting-anting na meron si Redentor ay nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang upang harapin ang mga aswang. Habang ang kanyang ginamit na sandata naman ay isa sa pinakamabisang armas na kapag nasugatan ng isang aswang ay mahihirapan na itong pagalingin ang sugat niya. Grabe, parang ang astig naman po ng gamit ni Redentor. Kung ganun po ipapahiram niyo po ba sa akin ng mga yon? Malamang! Hindi ko naman kayang hayaan na harapin mo si Magda nang wala kang kahit na anong magagamit upang mas madali mo siyang matalo at mapatay. Pero, kailangan ko po ba talaga siyang patayin? Hindi po ba pwedeng itaboy ko na lang siya kagaya ng ginawa noon ni Redentor? Nakakaawa po kasi si Aling Magda kung papatayin ko siya kasi masanda. Sorry po. One more. Pero, kailangan ko po ba talagang patayin si Aling Magda? Hindi po ba pwedeng itaboy ko na lang po siya kagaya po ng ginawa noon ni Redentor? Nakakaawa naman po kasi siya kung papatayin ko siya dahil matanda na siya. O baka pwede ko siyang kausapin na lang at baka makakumbinsi ko siyang umalis na lang dito. Mas okay po kung ganun para hindi na po dumanak ang dugo dito. Kung malalaman mo lang ang mga ginawa noon ni Magda bago namin nadiskubre na isa siyang aswang, ay sigurado ko na hindi mo yan masasabi. Napakaraming pinatay noon ni Magda. Bata, matanda, buntis, at kahit mga alagang hayop ay hindi niya pinalampas. Ganon siya kahayok pumatay. Walang silbi ang pakikipag-usap po sa kanya dahil hindi siya makikinig sa iyo. Lalo na, ngayong galit na siya sa mga tao rito. Sigurado ko na mas magiging mabangis at walang awa ang walang niyang aswang na yun. Oo nga pala, kailangan ko munang umalis at may kailangan lang akong gawin. Hintayin niyo ako rito at huwag kayong alis kahit na anong mangyari. Tumayo si Mang Romel at walang lingon-likod siyang umalis. Itinuloy namin ni Jeric ang pagkain at pinag-usapan namin ang tungkol sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw at gabi. Makalipas ang halos 1 oras ay bumalik naman si Mang Romel at aniya ay kailangan naming sumama sa kanya. Tinanong ko kung saan kami pupunta pero aniya ay wag na kaming magtanong. Nagtataka man ay sumama kami ni Jeric kay Mang Romel. Mas lalong lumala ang pagtataka namin dahil dinala kami ni Mang Romel sa plaza at doon ay maraming tao ang nagtitipon. Tumayo kami ni Mang Romel sa harapan ng mga tao at dahil hindi ako sanay na humarap sa ganun karaming tao ay may hiya ako na naramdaman. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kanayon. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na darating ang araw na muli ko kayong titipunin para sa isang bagay na inakala nating lahat na natapos na. At bilang itinalaga ninyong mamuno sa baryong ito, ay nais kong ipaalam sa inyo na kailangan natin mag-ingat lalong-lalo na sa gabi.
Dahil nagbalik muli si Magda. Nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga tao at karamihan ay nakitaan ko ng takot at pagkabahala ang kanilang mga muka. Alam kong isa ito sa bagay na kinatatakutan nating mangyari. Dahil matagal nang wala si Redentor. Wala na ang manunugis na nagtatanggol at nagpoprotekta sa atin sa lahat ng uri ng mga aswang. Ngunit huwag kayong masyadong mabahala dahil merong isang tao na handang punan ang tungkulin ni Redentor at ang taong tinutukoy ko ay ang binata na nasa tabi ko. Ipinakikilala ko sa inyong lahat, si Makoy. Mas lalo akong kinabahan at nahiya nang tumuon ang halos lahat ng mga mata sa akin. Siniko ako ni Mang Romel. Nang tumingin ako sa kanya, ay pinanlakihan pa niya ako ng kanyang mga mata. Tumango naman ako dahil alam ko kung anong nais niyang gawin ko. Tumikhim muna ako bago ako nagsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Makoy. At tama po ang lahat ng sinabi ni Mang Romel. Ako po ang inatasan niya makipaglaban kay Aling Magda. Alam ko po na hindi niyo ako kilala at hindi niyo pa nakikita ang kakayahan ko bilang manunugis ng aswang. Pero ipinapangako ko po sa inyong lahat na sa pagkakataong ito, tuluyan ko na pong tatapusin ang kasamaan ni Aling Magda. Si Makoy ang susunod na gagamit ng anting-anting at sandata ni Redentor. Para sa kaalaman nyo, sa akin ipinagkatiwala ni Redentor ang mga bagay na yun at naniniwala ako na ako ang may karapatan at tungkulin na ipamana ang mga yon sa isang taong karapat-dapat. At unang kita ko pa lamang kay Makoy ay naramdaman ko na kagad sa kanya ang presensya ni Redentor na para bang ibinulong sa akin ni Redentor na nasa harapan ko na ang taong karapat-dapat na magmay-ari ng kanyang anting-anting at sandata. Kaya umasa kayo na gagawin ni Makoy ang lahat para mapatay si Magda. Dito ko na tinatapos ang ating pagpupulong at huwag ninyong kalilimutan na mag-ingat habang pag-alagala pa rin si Magda. Hala, sige na. Maaari na kayong umuwi sa inyong mga bahay. Maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa amin ngayong umaga. May kakaibang kasiyahan akong naramdaman. Nang puno ng pag-asang nagpalakpakan ang mga tao. May iba pa nga na nagpahatid kagad ng pasasalamat sa akin kahit wala pa man din akong nagagawa. Nang nawala na ang mga tao, ay nakangiting lumapit sa amin si Jeric. Grabe pala mga tao rito, no? Kung ituring nilang taong makikipaglaban sa mga aswang ay parang isang bayani. Mang Romel, gusto ko na rin palang makipaglaban kay Aling Magda. Baka pwedeng magpapulong ka ulit at ipakilala mo rin ako sa kanila kagaya ni Makoy. Gusto ko rin kasing ma-experience na pinapalakpakan tapos mag-i-speech din ako. Promise. Mas gagandahan ko yung speech ko kaysa kay Makoy. Mas ahabaan ko rin. He, manahimik ka. Ang tigas ng pagtanggi mo nun na makipaglaban kay Magda. Tapos nung nakita mo kung paanong itrato ng mga tao rito si Makoy, ay biglang nagbago ang isip mo. Sa ugali mo na yan, ay ipinakita mo na kagad sa akin na hindi ka karapat-dapat na maging isang manunugis ng mga aswang dahil masyado kang uhaw sa papuri ng mga tao. Bakit naman nagagalit kagad kayo? Kasama talaga yung kapag naging manunugis ka ng aswang, di ba? Papalakpakan ka ng mga tao at ituturing ka nila na isang bayani. Gusto ko po maranasan din ang ganun. Dapat kasi sinabi nyo kagad sa akin ang mga bagay na yan para nung una pa lang, pumayag na kagad ako. Hindi ko na kasalanan kung hindi malakas ang loob mo kagaya ni Makoy. At isa pa, tanging si Makoy lamang ang nakikita kong may kakayahan na maging manunugis sa inyong dalawa. Aray mo, grabe ka naman sa akin. Wala pa nga akong napapatunayan kung ano-ano na kagad ang sinasabi nyo. Grabe kayo kung makapanghusga sa akin. Tama na yan. Maniwala na lang tayo sa mga sinasabi ni Mang Romel, tol. Siya ang mas nakakaalam ng tama at hindi dapat nating gawin, okay? Sinasayang lang natin ang oras natin dito, Makoy.
Sumunod ka na sa akin sa bahay dahil ipapakita ko na sa'yo ang mga bagay na gagamitin mo sa pakikipaglaban kay Magda. Naunang naglakad si Mang Romel at saka kami sumunod sa kanya ni Jeric. Ramdam kong dismayado si Jeric dahil hindi siya ituturing na bayani sa lugar na yon. Pero naiintindihan ko si Mang Romel kung bakit hindi ito pumayag sa gusto ng aking kaibigan. Sanay ako sa responsibilidad, kaya alam ko na ang isang responsibilidad ay hindi mo tatanggapin kapag nalaman mong meron kang makukuhang kapalit nito. Tatanggapin mo dapat yon dahil alam mong kailangan mo yung gawin sapagkat yon ang mas makabubuti sa nakararami. Pagbalik namin sa bahay ni Mang Romel ay isang lumang kahon ang inilabas niya. Puno yun ng alikabok kaya halatang matagal na yon sa taguan. Binuksan niya sa harapan ko ang kahon at inilabas niya mula roon ang isang medalyon at isang kaluban na may lamang itak. Inabot niya sa akin ang itak at nang nasa kamay ko na yon ay inilabas ko ang itak mula sa kaluban. Napakagandang itak naman po nito. Kahit yung mismong talim ay may mga nakaukit na simbolo. Bawat simbolo sa itak na yan ay merong ibig sabihin at hindi inilagay ang mga yan bilang dekorasyon lamang. Sinamahan din niya ng orasyon at ritual upang maging mabisay ang panlaban sa kahit na anong uri ng aswang. Heto naman ang anting-anting na isusot mo palagi. Kailangan mo itong ritualan mamayang gabi upang mabuhay muli ang taglay nitong kapangyarihan. Tinanggap ko ang anting-anting at habang nasa kamay ko yon ay naramdaman ko ang bahagyang pag-init nun. Parang kahit hindi ko pa po nasusot tong anting-anting ay nararamdaman ko na po ang kapangyarihan niya. Tignan niyo, kinikilabutan talaga ako. Tumataas po mga balahibo ko sa braso ko. Ayos! Magandang senyales yan. Ibig sabihin ay tinatanggap ka ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Magbibigay sa iyo yan ng lakas at tapang na kailangan mo kapag nakaharap mo na si Magda. Ngunit hindi pwedeng iasa mo sa anting-anting at itak ang lahat. Kailangan mo pa rin gamitin ang sarili mong lakas at diskarte. Naiintindihan ko po, Mang Romel. Huwag po kayong mag-alala. Dahil gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para matalo po si Aling Magda. Makasingit lang Mang Romel. Wala na po bang ibang sandata o anting-anting dyan? Baka naman meron pa. Ako na lang po ang gagamit. Wala na. At kahit meron pa, ay hindi ko yun ibibigay sa iyo. Grabe siya Ang damot naman na matandang ito. Huwag ka na kasing sumabat kapag hindi ka kasama sa usapan, Chong. Ikaw naman kasi, aayaw-ayaw ka pa nung una. O yan, ano na pala mo? Kasalanan mo rin eh. Ito kasi si Mang Romel Hindi ka agad sinabi sa akin na maganda pala ang trato ng mga tao rito sa mga manunugis ng aswang. Hala, tama na yan. Ngayon nasa iyo na ang anting-anting at itak ni Redentor. Ay kailangan na kitang sanayin kagad sa paggamit ng itak bilang sandata. At mamayang gabi ay ituturo ko sa iyo ang ritual na kailangan mong gawin upang magising ang kapangyarihan ng anting-anting. Nagtungo kami ni Mang Romel sa likod ng bahay niya at doon ay tinuruan niya ako kung paano gamitin ang itak ni Redentor sa pakikipaglaban. Masasabi ko na kahit matanda na si Mang Romel ay mahusay pa rin siyang magturo at tila sanay na sanay siya pagdating sa pakikipaglaban. Makalipas ang isang oras ay marami na kagad akong natutunan mula sa kanya. Sinabi niya na magpahinga na muna ako at mamayang hapon ay ipagpapatuloy ulit namin ang pagsasanay. Ang husay niyo pala talaga sa bakbakan, Mang Romel. Bakit hindi na lang po kayo ang gumamit itong anting-anting at itak tapos ikaw na lang po makipaglaban kay Aling Magda? Sa pinakita niyo po kasi sa akin kanina ay sigurado po ako na kayang-kaya niyo po siyang talunin. Lalo na't parehas kayong matanda. Ang dating nagmamayari ng itak at anting-anting na yan ay hindi na pwedeng muling maging tagapangalaga niyan. Ho? Ang ibig niyo po bang sabihin dating sa inyo ang anting-anting at itak na to? Tama ka.
Ako ang unang nagmay-ari niyan. Ako rin ang nagsanay noon kay Redentor para maging isang mahusay na manunugis. At nang handa na siya, ay saka ko ipinasa sa kanya ang anting-anting at itak na yan. Totoo ang sinabi ko kanina sa plaza na noong unang beses kitang nakita ay alam kong ikaw ang susunod na magiging tagapangalaga ng itak at anting-anting. Naramdaman ko yun dahil ako ang orihinal na nagmay-ari ng mga yan. Ngayon naiintindihan ko na po kung bakit ang galing niyo pong magturo sa pakikipaglaban. Kasi isa ka rin po palang manunugis. Gusto ko ring aminin sa'yo na alam ko na babalikan kami rito ni Magda. Pero hindi ko nga lang alam kung kailan. Kaya naniniwala akong hindi aksidente na ikaw ang ginamit niya upang makabalik siya rito. Walang kaalam-alam si Magda na isinama niya pabalik sa lugar na ito ang taong tatapos sa kanya. At ikaw nga ang taong yun, Makoy. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang nakatakdang tumapos sa kasamaan ng Magda na yon. Maraming salamat po sa tiwala niyo po sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Mang Romel. Dahil seseryosohin ko po ang pagsasanay niyo sa akin at gagawin ko po ang lahat upang matapos na ang problema niyo kay Magda. Marahang tumango si Mang Romel at bago niya ako iwanan, ay marahan niyang tinapik ang balikat ko. Nang mag-isa na lang ako sa likod ng bahay, ay pinag-isipan ko ang lahat ng nangyayari. Alam kong delikado ang gagawin kong pakikipaglaban sa aswang, lalo na't yun ang unang beses na gagawin ko yun. Ngunit mas nanaig sa puso ko ang kagustuhan kong tuldukan na ang problema ng baryong yon. Kinagabihan ay itinuro sa akin ni Mang Romel ang ritual upang gisingin ang kapangyarihan ng anting-anting. Isinagawa namin yon sa likod ng bahay habang pinapanood kami ng kaibigan kong si Jeric. Matapos ang ritual ay isinuot ko ang anting-anting sa leeg ko at doon ko na tuluyang naramdaman ang kapangyarihan nun. Ngayon, ay ikaw na talaga ang bagong tagapangalaga ng anting-anting at itak na yan, Makoy. Sana ay gamitin mo yan sa tama at sa pagtatanggol sa mga walang kalaban-laban. Nangangako po ko sa inyo, Mang Romel, na buong puso ko po itong tinatanggap at gagamitin ko po ito lamang sa mga tao na nangangailangan ng tulong at higit sa kabutihan at hindi sa pansariling interes. Natigilan kaming tatlo nang nakarinig kami ng sigawan ng mga tao mula sa kung saan. Sinabi ni Mang Romel na sigurado siyang nagsisimula ng umatake si Aling Magda kaya kailangan ko ng kumilos. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako upang hanapin ang kaguluhan. Nagulat ako nang nalaman kong nakasunod pala sa akin si Jeric at may dala siyang itak. Tol! Sandali lang! Hintayin mo ako! Oh, anong ginagawa mo rito? Huwag mo na akong sundan. Samahan mo na lang si Mang Romel sa bahay niya. Ayoko, Tol. Gusto ko sumama sa'yo eh. Hindi ba merong Robin si Batman? Ako magiging Robin mo. Ako ang magiging sidekick mo. Anak sa teteng, oo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kapag may nangyaring masama sa'yo, huwag mo akong sisisihin, ha. Natagpuan namin si Aling Magda sa loob ng isang bahay. Nasa anyong aswang na siya. Nilalapa niya ang isang lalaki at nang tawagin ko siya ay nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin. Tama na yan, Aling Magda! Tumigil ka na! Huwag kayong makialam. Kung ayaw niyong pati kayo, ay idamay ko sa galit ko sa baryong ito. Kung itutuloy mo yung ginagawa mong mali, ay mapipilitan talaga akong labanan ka at patayin ka. At ano namang laban ng isang tricycle driver sa isang aswang na kagaya ko? Wag mo akong pinapatawa! Hindi mo ba nakikita tong itak na dala ko? At ang anting-anting na nakasabit sa leg ko? Pagmasdan mo ng mabuti to. At sigurado ko na pamilyar sa'yo ang mga to. Hindi!
Bakit nasa iyo ang pagkagamit ni Redentor? Dahil ako ng bagong manunugis ng mga aswang sa lugar na ito. Kaya kung ayaw mo mabura sa mundo, ay umalis ka na rito! Tol, patayin mo na at huwag ka lang marami pa sinasabi. Saka hindi pwedeng hindi siya papatayin. Dahil babalik at babalik lang yan dito eh. Napagtanto ko na tama ang sinabi ni Jeric. Pero bago pa ako makalapit kay Aling Magda, ay mabilis siyang lumabas mula sa bintana. Sinigawan ko ang mga tao na sila na ang bahala sa sugatang lalaki at hinabol namin ni Jeric si Aling Magda. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya dahil alam ko na sa oras na mawala siya sa paningin ko ay mahihirapan na akong malaman kung nasan siya. Nang ilang dipa na lang ang layo namin sa aswang ay bigla yung huminto at humarap sa amin. Napahinto na rin kami ni Jeric. Unti-unting bumalik sa pagiging tao si Aling Magda na wala ang mabangis niyang itsura at napalitan yun ng isang kawawang matandang babae. Kung sa tingin mo, ay matatakot ako dahil nasa iyo ang antig-antig at ang itak ni Redentor. Ay nagkakamali ka. Minsan ang kinabit sa akin ang mga bagay na yan. Pero nagawa ko pa rin mabuhay. At sa palagay mo ba, ay magkakaroon ako ng lakas ng loob na bumalik dito nang hindi ako handa? Nagpakalakas ako na gusto bago ko nagdesisyong balikan ang lugar na ito. Hindi mo alam kung gaano akong kalakas. Wala akong pakialam sa'yo. Ang gusto ko lang mangyari ay ang matapos ng kasamaan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Sa totoo lang, kayang-kaya ko kayong patayin dalawa at ang lahat ng mga tao rito. Kaya't huwag nyo nang hintayin na gawin ko yon. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi ko kayo papatayin sa isang kondisyon. Papanig kayo sa akin at hahayaan ninyong gawin ko kayong mga aswang. Nang sa ganon, ay unti-unti akong makabuo ng aking hukbo na magpapabagsak sa lugar na ito. Che! Ayaw namin maging aswang na kagaya mo! Pangit na nga ako tapos mas lalo pa akong papangit! Huwag na lang, uy! Ngunit ang kahindik-hindik na itsurang sinasabi mo ay merong kakambal na lakas na wala ang normal na tao. Magiging mahaba ang buhay nyo at may posibilidad na maging immortal kayo. Ayaw nyo ba nun? Hindi kayo mamamatay. Kahit na anong sabihin mo, ay hindi kami papanig sa'yo. Hindi kami papanig sa kasamaan. Kaya pasensya ka na, Aling Magda. Pero wala na akong magagawa. Kundi ang patayin ka. Kung ganon, humanda na kayo sa inyong kamatayan. Pagsisisihan nyo na hindi nyo tinanggap ang inaalok ko sa inyo. Nang sumugod ako kay Aling Magda, ay muli siyang nag-anyong aswang. Bigla siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Ngunit naramdaman ko siya sa aking kaliwa. Mabilis akong lumingon. At nakita ko ang aswang na mabilis na sumusugod papunta sa akin. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, ay itinara ko na ang itak sa kanyang tiyan. Napamaang si Aling Magda at tila hindi siya makapaniwala na magagawa ko siyang sugatan. Paghugot ko ng itak ay napaluhod si Aling Magda sa lupa. Tatapusin ko na sana siya, ngunit bumalik na naman siya sa pagiging tao. Kinurot ang puso ko dahil sa luwang walang tigil na naglalandas sa magkabilaan niyang pisngi. Huwag! Maawa ka sa akin, Bakoy! Wag mo akong papatayin! Ayoko pagmamatay! Parang awa mo na! Kailangan mong mawala. Dahil kung hahayaan kitang mabuhay, ay mas maraming buhay ang mawawalan ng dahil sa'yo. Ikaw ang pumili ng ganitong buhay. Kaya dapat ay alam mong maraming tao ang nanaising kang mawala. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo alam kung ano ang totoo. Tol! Huwag kang makinig sa mga sinasabi na matandang yan. Patayin mo na yan para makaalis na tayo rito. Bilisan mo na!
Alam kong sinabi sa ni Romel na nagbalik ako rito para magiganti. Pero sa tingin ko, ay maiintindihan mo ako kung malalaman mo kung ano ang totoo. Hindi ako maniniwala sa kung ano lalabas dyan sa bibig mo. Kaya huwag ka na magsayang ng laway. Oo. Inaamin ko na bumalik ako rito upang magiganti. Pero, ginagawa ko ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa aking apo na pinatay nila. Hindi ako ang aswang na pumapatay ng mga tao rito noon. Pero nang nalaman ng isa kong aswang, ay sa akin nila ibinintag ang lahat. Kahit ang totoo, ay wala naman akong kinalaman sa mga pagpatay na nangyari noon dito. Tahimik kaming nabubuhay ng apo ko sa lugar na ito. At kahit kailan, ay hindi kami pumatay ng tao. Kahit mga aswang kami. Pero anong ginawa nila sa amin? Itinuring nila kaming parang mga hayop. Pinatay nila ang apo ko. At kung hindi ko nagawang makatakas, malamang pati ako ay patay na rin ngayon. Tol, huwag ka maniniwala sa sinasabi ng matandang yan. Tandaan mo, sinabi sa atin ni Mang Romel na magaling manninlang ang aswang na yan. Budulera yan. Kaya huwag ka makikinig sa kanya. Hindi ko to sinasabi sa iyo para wag mo akong patayin. Gusto ko lang na merong makaalam ng totoong nangyari kung bakit ako nag-iiganti. Kahit naman ikaw siguro, kung mangyari sa iyo ang nangyari sa akin, ay nanaisin mo rin na gumanti at pagbayari ng mga taong pumatay sa mahal mo sa buhay. Matiim kong tinignan sa mga mata si Aling Magda. Bagamat hindi siya makatingin ng diretso, ay naramdaman ko ang sakit na dinadala niya. Nahati ang utak ko kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Sabihin na po nating totoo ang mga sinabi nyo. Pero mali pa rin ang magiganti. Kung talagang wala kayong ginawang masama at napagbintangan lamang kayo, ay hayaan mo na lang dapat na ang Diyos ang humatol sa mga taong may kasalanan sa inyo. Masyado ko nasaktan sa ginawa nila sa amin ng apo ko. Lalo na't ang apo ko na lamang ang nag-iisang kasama ko sa buhay. Siya na lamang ang pinagkukunan ko ng lakas para mabuhay. Napakabata pa niya para mamatay, Makoy. At ang masakit pa, namatay siya ng walang kalaban-laban. Pinagtatataga siya ni Romel hanggang sa binawian siya ng buhay. Kaya sana, hayaan mo pa ako mabuhay. Nagangako ko sa iyo na magpapakalayo-layo na ako sa lugar na ito. At hindi na ako papalik kahit kailan. Totoo ba yung sinasabi mo? Tol naman! Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Niloloko ka lang na matandang yan. Yariin mo na yan. Nagangako ko sa iyo na hindi na ako babalik dito. Naiintindihan ko na tama ka. Mali ang paghihiganti dahil parang pinatunayan ko na rin sa mga tao rito na tama sila sa hinala nila sa akin. Aling Magda, paniniwalaan ko ang mga sinabi mo pero sana tumupad ka sa pangako mo. Umalis ka na dito. At wag ka nang babalik kahit kailan. Maraming salamat, Makoy. Totoo ka na meron pang mga tao na may busilak na pusong kagaya mo. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataong mabuhay pa. At sana ay wag mong sayangin ang pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Hindi talaga. Pag-ako, aalisin ko na ang galit at paghihiganti sa puso ko. Maraming salamat, Makoy. Salamat.
Nang sandaling yon, ay naramdaman ko ang sinseridad ni Aling Magda sa mga sinabi niya. Inilahad ko ang isa kong kamay sa kanya matapos kong ibalik sa kaluban ang itak. Hinawakan naman ni Aling Magda ang kamay ko at tinulungan ko siyang makatayo. Ngunit nang nakatayo na siya, ay bigla siyang nag-anyong aswang. Kinalmot niya ako sa dibdib at sa kanya ko tinulak ng napakalakas. Naramdaman ko ang pagguwit ng sakit at hapdi sa malalim na sugat sa aking dibdib. Walang hiya ka! Niloko mo ko! Yung pagiging masyado mong mabait ang papatay sa'yo. Hindi ko akalain na maniniwala ka sa mga kasinungalingang sinabi ka! Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Bakit kasi hindi ka nakinig sa akin, tol eh? Wala sana akong balak na idamay kayo bilang pasasalamat sa pagdala niyo sa akin pabalik sa lugar na ito. Pero dahil sa maging kayo ay kinakailangan na ako, ay papatayin ko na rin kayo kasama ng lahat ng tao sa lugar na ito. Mabilis na tumakbo si Aling Magda palayo. Hahabulin ko sana siya, pero naramdaman ko ang matinding sakit ng sugat sa dibdib ko. Agad namang lumapit sa akin si Jeric. Ano, tol? Okay ka lang ba? Ikaw kaya ang kalmutin ng aswang. Magiging okay ka ba? Eh, ikaw naman kasi. Ayaw mo makinig sa akin eh. Hindi mo tinandaan yung sinabi ni Mang Romel na manlilin lang ang Magda na yon. Butol yon. Tignan mo tuloy nangyari sa'yo. Malay ko bang magaling umarteng matandang yon? Ang mabuti pa siguro, imuwi muna tayo para magamot yung sugat mo. Inalalayan ako ni Jeric sa paglalakad. Medyo kinabahan ako dahil naisip ko na baka magalit si Mang Romel sa akin kapag nalaman niya ang nangyari. Nang nakarating na kami sa bahay ni Mang Romel, ay nagulat si Mang Romel nang nakita niyang may sugat ako. Aba, ano nangyari? Si Magda ba may gawa niya sa'yo? Oo, naisano niya ako eh. Ano ka mo? Paano naisahan? Eh paano? Papatayin na sana ni Makoy si Aling Magda. Tapos ito namang si Aling Magda, biglang nagdrama. Kung ano-anong sinabi kay Makoy na kesyo. Pinatay niyo raw ang apo niya nang nalaman niyo raw na mga aswang sila. Tapos, hindi naman daw siya ang pumapatay ng mga tao rito at ibang aswang daw ang may gawa nun. Sinabi pa niya kay Makoy na hindi na raw siya maghihiganti at magpapakalayo-layo na siya. Ayun, nung nagkaroon ng pagkakataon si Aling Magda, tinira niya bigla si Makoy. O, kita niyo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na magaling manlin lang si Magda? Lahat ng sinabi niya sa iyo ay walang katotohanan. Dahil unang-una, wala naman siyang apo. Mag-isa lang siya sa bahay niya nung dito pa siya nakatira. At maraming nakakita sa kanya kung paano niyang patayin ang kanyang mga naging biktima. Kung mabuti siyang aswang, hindi naman namin pagtatangkaan ang buhay niya. Patawarin niyo po ako, Mang Romel. Patawad kung pinalagpas ko pa ang pagkakataon na mapatay si Aling Magda. Masyado po kasi ako naawa sa kanya kasi parang totoo lahat ng mga sinabi niya sa akin eh. Diyos ko, pakiramdam ko tuloy hindi ako karapat-dapat na maging manunugis dahil napakadali kong linlangin. Normal lamang ang magkamali, lalo na't bago ang manunugis ka pa lang. Kahit nga mga biyasang manunugis ay nakakagawa rin ng pagkakamali. Ngunit sana, sa susunod, ay huwag kang masyadong maging mabait dahil yan ang magiging dahilan para abusuhin ka. Lagyan mo ng limitasyon ang pagiging mabuti mo. Natumbok mo, Mang Romel. Sobrang bait kasi nitong si Makoy eh. Kaya nga kahit tatay at kapatid niya, inaabuso siya. Pwede ba, Jeric? Hinto mo muna ang bunganga mo. Hindi ito tamang oras para pag-usapan natin ang personal kong problema. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Tama na yan. Sige na, humiga ka na muna, Makoy. At kukuha lamang ako ng halamang gamot sa likod ng bahay. Ako na maglilinis at gagamot yan sa sugat mo. Lumabas si Mang Romel at tumiga na ako habang hinihintay siya. Kumuha naman ng tubig si Jeric at binigay niya yon sa akin. Iinom na sana ako nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Mang Romel sa likod ng bahay.
Agad akong lumabas dala ang itak at pagdating ko sa likod ng bahay ay nakita ko si Mang Romel na nakahandusay sa lupa. Duguan siya at may sugat siya sa kanyang likuran. Pilit siyang gumagapang sa lupa. Lalapitan ko sana si Mang Romel pero biglang dumating si Aling Magda na nasa anyong aswang. Tinapakan niya ang sugat ni Mang Romel sa likod kaya mas lalong dumaing sa sakit ang matandang lalaki. Hayop ka! Huwag mong sasaktan si Mang Romel! Ano ba sinasabi mo wag saktan? Sinasaktan na nga niya kung tamuho ka! Tapusin na natin ito ngayong gabi. Kung mapapatay mo ka, magiging payapa na ang baryong ito. Pero kung ikaw ang mapapatay ka, ay dadanak ang dugo rito ngayong gabi. At wala akong ititirang buhay. Sinuwerte ka lang kanina dahil napaniwala mo ako sa kasinungalingan mo. Pero sa pagkakataong to, ay hindi na kita bubuhayin. Huwag kang puro salita. Gawin mo! Tumiim ang bagang ko sa sobrang galit. Mariin kong hinawakan ang anting-anting ko at ibinulong ko roon na ibigay niya sa akin ang lakas at tapang na kailangan ko upang pabagsakin si Aling Magda. Matapos yon ay sinugod ko si Aling Magda. Tumalon naman siya papunta sa akin at sinunggaban niya ako. Naramdaman ko ang bigat niya kaya napahiga ako. Umibabaw siya sa akin at nang kakalmutin niya ako ay mabilis kong sinaksak ang kamay niya. Umalingaw-ngaw sa paligid ang napakalakas at matinis na sigaw ng aswang. Malakas ko siyang tinulak at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Gumapang si Aling Magda papunta kay Mang Romel. Umupo siya sa likod ni Mang Romel at sinabunutan niya ito. Inangat ni Aling Magda ang ulo ni Mang Romel at itinapat nito ang matutulis nitong kuko sa leeg ng matandang lalaki. Kung mapapatay mo man ako ngayon, ay papatayin ko muna ang matandang ito. Dahil siya ang pulot dulo ng lahat ng naging paghihirap ka. Bago pa man malaslas ni Aling Magda ang leeg ni Mang Romel, ay isang ideya ang pumasok sa utak ko. Ibinato ko sa kanya ang itak at tila meron yung sariling buhay na lumipad patungo kay Aling Magda. Hindi na nagawang saktan ng aswang si Mang Romel nang bumaon ang itak sa gitna ng noo nito. Sandaling natigilan ng aswang bago tuluyang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Sabay naming nilapitan ni Jeric si Mang Romel upang tulungan na tumayo. Teka, patay na ba talaga ang aswang na yan? Baka umaarte na naman yan, ha? Ano kaya kung tagtarin mo na yan ng pinong-pinong tol, yung para bang bopis? Baka biglang bumagong penny. Nakita mo namang ulo ang tama niyan, di ba? Wala na. Patay na yan. Kinuha ko ang itak at saka namin ipinasok si Mang Romel sa bahay niya. Kahit may sugat siya, ay nagawa pa niyang ngumiti sa akin. Hindi talaga ako nagkamali nung unang beses kitang nakita, Makoy. Tama nga ang hinala ko na ikaw na nga ang tao na tatapos kay Magda. Maraming salamat. Maraming salamat talaga sa'yo. Napakalaking bagay ng nagawa mong ito para sa aming lahat. Ikaw ang ibinigay ng Diyos para kami ay tuluyan ng maligtas sa kasamaan ni Magda. O, di ba? Tapos nung una galit na galit ka pa kasi dinala namin dito si Aling Magda. O, ano ka ngayon? Uy, tumahimik ka nga muna, Jeric. Nakita mo naman sugatan si Mang Romel. Daldal mo talaga kahit kailan. Ang mabuti pa, lumabas ka at maghanap ka ng pwedeng gumamot sa mga sugat namin. Ipagtanong mo kung sino si Ka Erning. Kilalang albularyo yun dito. Papuntahin mo siya dito, Jeric. Sige na. Agad namang tumalima si Jeric at hindi nagtagal ay kasama na niyang bumalik si Ka Erning. Ginamot nito ang mga sugat namin ni Romel. Nang gabing yon, ay hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan ko dahil alam ko na sa gabing yon ay natapos na ang kaguluhan sa baryo ni Mang Romel. Makalipas ang ilang araw,
ay nabawasan na ang pananakit ng aking sugat. Sinabi ko kay Mang Romel na kailangan na naming umuwi ni Jeric. Isang kalabaw na may hilang kareta ang ginamit ni Mang Romel upang ihatid kami hanggang sa kalsadang pinakamalapit sa baryo nila. Pagdating doon ay bumaba na kami ni Jeric mula sa kareta. Sigurado ba kayo na dito ko na lang kayo ihahatid? Oo, may dadaan naman po sigurong sasakyan dito. Makikisakay na lang po kami. Ay, oo nga pala. Ibabalik ko na po itong itak tsaka anting-anting. Hindi mo na kailangang ibalik yan. Tulad ng sinabi ko, ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan. Nako, pero pasensya na po. Buo na po ang desisyon kong ibalik sa inyo ang mga to. Di ko po kasi kaya ang bigat ng responsibilidad ng isang manunugis, lalo na't meron po akong pamilya na umaasa sa akin. Sigurado naman po ako na makakahanap po kayo ng tunay na karapat-dapat na tagapangalaga ng mga yan. Kung yan ang gusto mo ay hindi na kita pipilitin. Pero maraming salamat sa pagliligtas mo sa aming baryo, Makoy. Hinding-hindi namin makakalimutan ng kabayanihang ginawa mo. At kung meron sana kayong oras, sana ay bisitahin nyo kami. Huwag po kayong mag-alala, Mang Romel, dahil babalik-balik po kami dito ni Jeric. Talagang babalik tayo. Kasi nandun pa yung tricycle mo eh. Nagtawanan na lang kami sa sinabing niya ni Jeric. Mabuti na lang at isang jeep naman kagad ang dumaan. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam na kami kay Mang Romel bago kami sumakay sa jeep na maghahatid sa amin pauwi. Gabi na nang nakauwi ako sa aming bahay. Pagpasok ko ay gulat na gulat si Tatay at June na para bang nakakita sila ng multo. Ngunit ako naman ang nagulat nang umiiyak silang lumapit sa akin at mahigpit nila akong niyakap. Salamat sa Diyos at umuwi ka na, anak. Akala namin di ka na babalik eh. Kuya, huwag ka na ulit maglalayas ha. Ang hirap kasi kapag wala ka rito. Ay, pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. Kinailangan ko kasing umalis pansamantala para makapag-isip-isip eh. Hindi lang ikaw ang nakapag-isip-isip ng umalis ka, Makoy. Ang totoo niyan, nung ilang araw ka nang wala rito ay naisip ko rin ang pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo. Hindi ko ito sinasabi dahil ayokong umalis ka ulit kasi wala na magtatrabaho para sa amin. Sinasabi ko to kasi gusto ko na magbago, anak. Tama ka sa mga sinabi mo noon. Kailangan ko magtrabaho dahil kailangan mo ang tulong ko. Kailangan ko magpakama, hindi lang kay June, kundi pati na rin sa'yo. At sana, anak, mapatawad mo kami ni June sa lahat ng pagkakamali namin sa'yo. Hindi niyo po alam kung gaano kayo katagal na hinintay na marinig po ang salitang yan sa inyo, Tay. Pasensya ka na kung pinasan mo ng ilang taon ang responsibilidad na dapat ay ako nagbubuhat. Pero nangangako ko sa iyo, anak, na simula sa gabing ito, magbabago na talaga ako. Sisikapin ko na maging mabuting tatay sa inyo ng kapatid mo. Tuluyan na ngang kumawala ang luha ko, Sir Blair. Walang pagsidlan ang kasiyahan ko dahil sa wakas ay naramdaman ko ang kagustuhan ng tatay ko na magbago. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil naging tulay ang pagkawala ko ng ilang araw upang mapagtanto ni tatay ang kanyang mga pagkakamali. Matapos ang ilang araw ay binalikan namin ni Jeric ang tricycle ko sa baryo ni Mang Romel. Nagdala kami ng gasolina dahil yun na lang ang kulang para muli yung umandar. Bago kami umalis, ay nagsagawa muna ng simpleng selebrasyon si Mang Romel kasama ang mga taga-baryo bilang pasasalamat sa ginawa namin. Pagkatapos nun, ay tuluyan na kaming umuwi ni Jeric. Bumalik ako sa pamamasada at tinupad naman ng tatay ko ang pangako niya. Nagkaroon siya ng trabaho, kaya hindi na ako mag-isang bumubuhay sa aming pamilya.
Nagtulungan kami para mapagtapos ng kolehiyo si June at nang makatapos siya ay ako naman ang bumalik sa pag-aaral. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ako bilang senior accountant sa isang kumpanya. Marami po akong natutunan sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Totoo nga na minsan ay kailangan munang mawala ng isang bagay o tao bago natin makita ang tunay na halaga nito. Kaya kung meron mang breadwinner sa pamilya nyo, ay huwag nating kalimutang magpasalamat sa kanila dahil ang simpleng pasasalamat ay malaking bagay na para maramdaman nilang may nakaka-appreciate sa lahat ng sakripisyong ginagawa nila para sa kanilang pamilya. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. At sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking munting channel na The Voice Addict. Mag-subscribe na rin po kayo at pindutin ng like at notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng inyong comment kung ano po ang gusto nyong sabihin sa akin. Muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.